Bakit hindi lahat ng single parent ay kwalipikado bilang solo parent? Sino-sino ba ang mga pwede at hindi pwedeng mag-apply? At bakit malaking bagay ang may solo parent IT? Sa Pilipinas, may batas na nagbibigay ng mga benepisyo at katulong na suporta para sa mga solo parents. Ito ay ang RA 11861 o ang Expanded Solo Parent Welfare Act para mas maraming pamilya ang makinabang. So, sino-sino ba ang mga pwede mag-apply bilang solo parent? Una-una, nanay na nagkaanak dahil sa rape o ibang krimen at ina siya ng anak kung saan siya ang nag-aalaga. Susunod ay ang naiwan na nag-iisa dahil sa pagkamatay ng asawa. Susunod, asawang nakakulong ng hindi bababa sa 6 na buwan o higit pa. Ikaapat, asawa ng may pisikal o mental na sakit o kapansanan na hindi nakakatulong sa pagpapalaki ng anak. Number 5, magulang na naiwan dahil sa legal separation o de facto separation at siya ang may kustodiya ng anak. 6, inabandona ng asawa ng hindi bababa sa 6 na buwan. Susunod, hindi kasal pero pinili at inalagaan ang sariling anak. Number 8, legal guardian, adoptive o foster parents ng solo ang alaga. Number 9, relatives, hanggang 4th degree po yan po pwede na inaasikaso ang anak dahil sa pagkawala ng mga magulang. Halimbawa, si lola, si tita, o kaya kapatid na nag-aalaga sa bata na patay na ang mga magulang o ulila na. Pwede pa rin po mag-apply ng solo parent. Sino-sino naman ang mga hindi pwede mag-apply ng solo parent? Una ay kung kayo ay nag-iisa sa buhay pero wala na kayong anak na below 22 years old. Take note kayo po ay single parent lang at hindi po solo parent. Kung ang anak mo naman ay between 18 to 22 years old, dapat ay nag-aaral po siya at dapat kasama mo po sa bahay ang iyong anak at walang sariling pamilya. Susunod, separated pero may regular at sapat na suporta sa kabilang magulang. Kahit hiwalay kung ang kabilang magulang ay patuloy na nagbibigay ng legal at tuloy-tuloy na suporta. At hindi naman naiwan ng aplikante ng mag-isa sa responsibility o responsibilidad. Kailangan patunayan na ikaw talaga ang nag-iisa ang pangunahing responsibilidad. Number 3, temporary lang ang pag-alis ng asawa. Kamukha po ng mga OFW o nagtatrabaho sa abroad o sa ibang lugar. Pero nagpapadala ng regular na suporta. Hindi po yan abandonment.